Magandang araw! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa ating Senior Citizen Portal. At para makapag-register, ilagay ang personal information ng senior citizen. Ilagay ang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, blood type, lugar kung saan ipinanganak, piliin ang yes kung ikaw ay isang person with disability at no naman kung hindi. Pumili kung ikaw ay single, kasal, namatayan na ng asawa o hiwalay na sa asawa. Ilagay rin ang contact number ng senior citizen. Pumili kung ano ang iyong natapos na level ng edukasyon. Piliin kung magkano ang annual income ng senior citizen. Ilagay naman kung ano ang trabaho at iwanang blanko kung walang trabaho. Piliin kung anong klaseng pensyon ang natatanggap at ilagay ang NCSC number at barangay at full address kung saan nakatira ang senior citizen. Sunod naman ay ang emergency contact. Ito ang tinatawagan kung mayroong emergency o mahalagang abiso. Ilagay ang pangalan, relasyon sa senior citizen, contact number at buong address. Pagkatapos ay pumunta naman tayo sa family composition. Dito pwede ilista ang mga kasama sa bahay o pamilya ng senior citizen. Para magdagdag, i-click lang ang Add Family Member tapos ilagay ang kanilang impormasyon. Pwede kang magdagdag ng ilanmang family members kung kinakailangan. Sunod naman ay ang association information. Kung kasapi ang senior citizen sa anumang organisasyon sa barangay, ilagay ang hinihinging detalye dito. Kung hindi naman siya kasapi ng kahit ano, pwede itong i-skip. Ngayon naman ay ang account credentials. Ilagay ang valid na email address at gumawa ng secure na password. Ang pag-upload ng profile picture ay optional, pero mas maganda kung meron para mas madali ang identification. Siguraduhin balikan at i-review ang mga detalye bago mag-proceed. Siguraduhin basahing maigi ang private policy upang makapag-register. Hintayin lamang na maaprubahan ng staff ang inyong registration para makapag-login sa ating portal. Para makapag-login, una, ilagay ang email address na ginamit ninyo noong nag-register. Siguraduhin na tama ang spelling at walang sobrang space para maiwasan ang error. Sunod ay ilagay ang inyong password. Gamitin ang eksaktong password na inilagay ninyo sa inyong registration. Pwede nyo rin gamitin ang show password button kung gusto niyo makita ang input. Kapag nakalogin na kayo, pwede ninyo nang buksan ang inyong profile page. Dito, makikita ang lahat ng impormasyon na nilagay ninyo noong registration. Ang profile page ay ang nagsisilbing summary ng inyong impormasyon sa portal. Kung gusto niyo namang palitan ng inyong password, pumunta lang sa settings at i-click ang edit password. Ilagay ang new password at i-confirm ang new password. At kapag tapos na ang inyong session, i-click lang ang logout. Importante ito lalo na kung gumagamit kayo ng public computer o shared device. Ngayon naman ay ipapakita ko kung paano mag-register at login gamit ang ating mobile device. I-type lang natin ang amadeo-spms.com at i-click ang register. Tulad lang ng kanina, i-fill out lang natin ang mga forms na nandito para tayo ay makapagpasa ng registration.
Kapag tapos na tayo mag-fill out ng form, antayin na lang natin na ma-verify ng mga staff or ng admin ang registration natin. At kapag na-verify na ng staff or admin ang ating registration, pwede na tayo mag-login. I-type lang natin ang registered email natin at password. Makikita din natin dito ang ating mga information at pwede din tayo magpalit ng password. Nakalimutan mo ang password? I-click lang ang forgot password to login at intayin ang reset link na sinend sa email mo. Sa website, makikita natin ang announcement, calendar, mission and vision, services, address, and contact information at map ng office. Pwede din kayong mag-send sa amin ng message.